Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at kulitan, pati na rin sa pagseserbisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, bumabati ng isang mapagpalayang tanghali sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating masisipag, masisikap, at mapagmahal na mga migranteng manggagawa sa bawat sulok ng mundo. Kamusta mga karadmig? Ito si Tita Clau, nakikisawsaw sa mga ganap at issue na mahalaga sa ating mga kababayan. Welcome po sa Toronto's Best Filipino Community Radio Show. Samahan nyo kami sa ating episode 31 ngayong October 15, 2023. Alam nyo bang World Hunger Day bukas? Tara at sama-sama nating alamin ang sitwasyon sa pagkain sa ating bansa. So today, tatalakayan natin ang mga maiinit na balita dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang isang tula na isinulat ni Danilo Ramos. And then makikinig tayo sa pulso ng mga umattend sa community forum ni Attorney Nery Colmenares noong October 1. At syempre, hindi po matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Tayo segment, kung saan mapakikinggan natin ang kwentuhan with Danilo Ramos, ang chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP, tungkol sa sanhi at solusyon sa lumalalang krisis sa pagkain sa Pilipinas at ang koneksyon nito sa mga magbubukid at pesante. Hindi rin makukumpleto ang ating episode kung wala tayong current and latest community listings sa GTA. Napakaraming mapag-uusapan today kaya tara, simulan na natin. Para sa ating top news this week. Para sa unang balita mula sa GMA Network, DMW preparing flights for repatriation of OFWs in Israel remains of fatalities. Sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW nitong Thursday na inihahanda na nila ang mga flight para sa pagpapauwi ng mga apektadong overseas Filipino workers at mga bangkay ng mga Pinoy na nasawi sa gitna ng giyera sa pagitan ng Palestine at Israel. Noong October 12, inilagay ng Pilipinas ang Gaza sa Alert Level 3 sa gitna ng patuloy na reprisal strike ng Israel. Ang Alert Level 3 ay nangangahulugang nagre-rekomenda sila ng voluntary repatriation. At ayon sa Department of Foreign Affairs, mayroong sumatotal na 137 na Pilipino ngayon sa Gaza. Sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na nasa 70 na individual sa Gaza ang humihiling na mapauwi sila. Ngunit dahil sa nasa ilalim pa ito ng matinding land, air at sea blockade na ipinataw ng Israel, sinisikap pa nila na magkaroon ng humanitarian corridors na magbibigay daan sa mga Pilipino na makalabas sa blocked area. Samantala, ang Israel naman ay nasa Alert Level 2 kung saan inihinto ang pagpapapunta ng OFW workers sa lugar na ito. Sa ngayon ay mayroong 30,000 Filipino workers sa Israel, karamihan sa kanila ay mga caregiver. Patungkol sa dalawang OFW na namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel, sinabi ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na kailangan pang kumuha ng clearance ng DMW mula sa mga otoridad ng Israel bago ito maparepatriate sa Pilipinas. May plano nga daw ang Armed Forces of the Philippines o AFP na i-repatriate ang mga Filipino national, kanilang mga anak at kanilang mga Palestinian na asawa sa sandaling makuha nila ang go signal mula sa gobyerno. Plano daw ng AFP na gamitin ang Adana Airport sa Turkey bilang isang safe haven habang kinukuha nito ang mga mamamayan at kanilang mga asawa mula sa Gaza. Magandang plano yan, pero ang problema ay nasa ilalim ng blockade ang Gaza. Walang papasok o lalabas. At sabi nga ng Israeli Embassy Deputy Chief of Mission ng Maynila na si Esti Busganza sa isang briefing na masyadong maaga, quote-unquote, para sa pag-uusap tungkol sa isang humanitarian corridor. Lifting the blockade on Gaza is also out of the picture, sabi ni Busgan. Itinuro ni Busgan na bukod sa border ng Israel at Gaza,
mayroon ding option for a safe passage sa pamamagitan ng Egypt. Ayon nga sa Migrante International, ang ugat ng hidwaan sa Israel ay ang pananakop ng gobyerno ng Israel sa Palestine. Ito ang isa sa pinakamatagal at pinakabrutal na gawain sa kasalukuyang kasaysayan ng mundo. Dapat itong tumigil kaagad. Kinukondena namin ang rehimeng Bongbong Marcos Jr. sa pagpapahayag ng suporta para sa Israel sa labanang ito. Ayon pa rin sa kanila, quote, ang pagkamatay ng ating dalawang kababayan at ang trahedya na nakakaapekto sa marami nating mga kababayan sa Israel ay resulta ng mahigit 4 na dekada na labor export program ng gobyerno ng Pilipinas kung saan ang mga government-to-government na mga kasunduan ay resulta sa deployment ng mga OFW na malapit sa mga lugar ng conflict. Ito ay isang alarm signal para sa gobyerno ng Pilipinas na baguhin ang takbo ng ekonomiya at lumikha ng desenteng trabaho sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng agrikultura at pambansang industriya. Unquote. At ang panawagan ng Migrante International ay, quote, dapat itigil ng gobyerno ng Pilipinas ang paglalagay sa buhay ng mga Pilipino sa panganib at itigil ang pag-export sa kanila sa mga bansang apektado ng digmaan o labanan. Dapat itigil na ang pagdepende natin sa ibang bansa sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Sa halip na pagpopondo ng confidential at intelligence fund na nasa ilalim ng kontrol ng iilan lang sa gobyerno, dapat dagdagan ang mga pondo at mapagkukunan nito para sa pagtiyak ng kaligtasan at proteksyon ng ating mga Pilipinong migranteng manggagawa at sa pagpapaunlad ng agrikultura at pambansang industriya sa ating bansa. End quote. Alam nyo, bukod sa mga demonstrations of support for Palestinian struggle ng mga progresibong group sa Pilipinas at ibang bansa, nagsagawa rin ng marcha ang mga residente ng Marawi para ipahayag ang kanilang pagtutol sa airstrikes ng Israel sa Gaza. Ang sabi ng Marawi civic leader na si Drieza Lininding, quote, when we saw the TV news footage of Israeli planes bombing Gaza, it brought back memories of Marawi City being bombed during the 2017 siege, unquote. Ang Marawi ay isang predominantly Muslim city sa Mindanao. Ang bombing na kanilang naranasan sa ilalim ng pamahalaang Duterte ay nagtamo ng sumatotal ng 1,200 biktima. Upang matuto ng higit pa tungkol sa gera sa Gaza at ang impact nito sa mga kababayan nating OFWs, bisitahin lamang ang Migrante International. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ako po ulit si Julie and welcome to Filipino Word of the Week. Did you know that in the Philippines, there are approximately 130 Philippine languages as validated by the Komisyon sa Wikang Filipino? The main languages include Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Bicolano, and many more. For this week, we bring you the word feudalismo mula sa English word na feudalism. Ito ay isang sistemang panlipunan kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho at nakikipaglaban para sa mga maharlika na nagbibigay sa kanila ng proteksyon at paggamit ng lupa bilang kapalit. Sige, gamitin natin sa sentence ang salitang ito. Ito ang aking sentence. Ang ugat ng kahirapan ng karamihang Pilipino ay dahil sa laganap na sistemang feudalismo sa Pilipinas na patuloy pa ring tinataguyod ng mga burgesya at Panginoong may lupa. Ang pangunahing economic production noong panahon ng kolonyalismo ay feudalismo at sa Pilipinas din talaga nakikita natin ito ngayon hanggang ngayon sa kanayunan kung saan ang mga landlords o Panginoong may lupa
ang mga nagmamay-ari ng malalaking lupaing sakahan at kumikita sila sa pamamagitan ng paniningil ng mataas na upa sa mga nasasakupang magsasaka at ipinasasaka nila yung lupain nila sa mga tauhan, sa mga magsasaka. Sa ganitong sistema, pinagsasamantalahan ang mga magbubukid at magsasaka sa pamamagitan ng mataas na pagkakaltas sa kanilang hati sa tubo at pagkakait sa kanila ng pagkakataong magkaroon ng sarili nilang lupa na maaari nilang sakahan. Ito, ako naman ang sentence ko. Ang sistemang feudalismo ay pinalawak ng mga kolonyalistang Kastila noong 1565 hanggang 1898. Bagamat mayroon mga industriya sa Pilipinas, pagsasaka pa rin ang pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Ibon International, sa ngayon ay may 13 aktibong hasyenda, 14 na plantation at 14 na land holdings mula sa mga landlords, institutions at corporations. Quote, these include plantations of coconut, sugar, banana, pineapple, palm oil, and mango orchards. Unquote. Maraming salamat, Clau and Waynes. Ako naman, ang aking sentence ay, kahit nararamdaman ng mga magbubukid at magsasaka ang kahirapan sa sistemang feudal, patuloy pa rin silang nakikibaka. Ayon sa New Humanitarian article, quote, farmers and fisher folk were the two poorest groups of workers in the Philippines in 2021, with nearly 1 in 3 living below the poverty threshold, compared to the national average of around 1 in 5, according to a survey by the Philippine Statistics Authority, released this year. Input costs for farmers have more than doubled since 2020, adding to their burden, unquote. At sa kabila nito, sinabi ng Ibon International na, quote, farmers and the rural communities continuing to wage agrarian struggles is proof that the social injustice committed by Spanish and American colonizers when it comes to land retention and reconcentration continues to this day, unquote. Kaya ang ating bansa, quote, has a long way to go to attain genuine agrarian reform, and only the concerted efforts of Filipino farmers and other sectors can achieve it, unquote. Maraming salamat po sa pakikinig. Join us again next week to learn another Filipino word. Talagang mag-tune in ang mga kababayan natin sa segment na yan dahil it's a really good way to expand our vocabulary. Maraming salamat, Tita Julie. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Ngayon naman, para sa kulturang Pilipino, ako si Tita Clau. Nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay nagsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Sa linggong ito, hatid namin ang tulang Ang Kabukiran na isinulat at ibinigkas ni Ka Daning Ramos, ang tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Pakinggan po natin. Meron akong isinulat na tula at na-publish dito sa Umani, mga likhang sining ng buhay at pakikibaka ng magsasaka para sa lupa at kalayaan. Ang editor nito ay ang ating martir, national artist, si Bienvenido Bienlumbera. Siya yung nag-editor nung panahon ng buhay siya at nais kong bigyang pansin na hanggang ngayon ito pa rin ang panawagan ng magsasaka. Ang lupa ay katumbas ng buhay at ito nga, di ba, bawat butil ng palay ay butil ng buhay. Kaya para po sa ating mga kababayan na nasa Ontario, nasa Canada, ang kabukiran.
Kay gandang malasin, bukid na nililinang, pilapil na tinatapakan ng paangluya ang kaparang. Lupa sa iyo nagmula, pagkain namin sa araw-araw, pagkain sa hapagkainan ng sambayanan. Lunti ang kapaligiran, kay sarap langhapin, simoy ng sariwang hangin, mga puno sa paligid, ligtas sa illegal lager. Kubong pawit na pahingahan nayari sa kawayan, kapag nasandal sa kolong-kolong sumayad ang likod, hirap at pagod ay kusang natatanggal sa paglahok sa produksyon. Pagsasaka di dapat ikahiya, bagkus dapat nating ikarangal. Ang halaga natin sa lipunan di matatawaran. Kung ang lupang sinasakay babawiin ng Panginoong may lupa, kukunin ng dayuhang gahaman at developer ng hangad ay pansariling kapakanan. Magbubukid ay dapat manindigan, paglaban ng karapatan, manatili sa lupang kaulayaw gabit araw. Gumamit man sila ng AFP, PNP at paramilitary, ang ating sandigan, kamulatan, mahigpit na pagkakaisa ng hanay, solidong lakas ang bibigo sa kanila. Ang lupa ang pinagmumulan ng aming ikinabubuhay, ipaglaban ng karapatang manatili at magbungkal hanggang huling hibla ng hininga. Lupa, ikaw ang tanging yaman, lupa ay laya, sama-samang ipaglaban hanggang sa tagumpay. Muli ako si Tita Clau, lagi niyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdidiwang ng kulturang Pilipino dito lang sa Radyo Migrante Vibe 105.5 FM. Sa ating pulso segment, pakinggan natin ang mga saloobin ng ating mga kababayan sa community forum ni Attorney Nery Colmenares noong October 1. Ano pong masasabi nyo dun sa talk ni Nery Colmenares? Tama naman yung lahat ng mga sinabi niya. Very inspiring naman talaga. Ayun yan siya na talagang kinakapitan natin, di ba? Siya yung boses natin, di ba? Siya yung boses ng bawat Pilipinong gustong talagang maging maayos tayo. So, yun. Paano po yung sa sinabi niyang ang solusyon ay national industrialization sa Pilipinas, magkaroon ng industries kumbaga sa Pilipinas run by Filipino? Tama, oo. Kasi 'di ba, oo nga naman, dati tayong nagturo sa lahat, yung sa Vietnam sa lahat ng pero ngayon tayo na yung nag-import, 'di ba? Which is hindi maganda. Dapat naman talaga meron tayo na talagang parang atin. Yung talagang pag sinabi mo na ito yung produkto, ay, gawang Pilipino 'yan. Tatak Pilipino 'yan. Ayun. Meron po ba kayong masasabi tungkol sa confidential funds na naririnig natin? Nagpapakahirap ang bawat Pilipino. Kahit tayo dito, di ba? Nagpapadala tayo ng sinasabi nila na ang mga Pilipino, ang bagong bayani is yung mga OFW. Nagpapadala tayo ng pera sa pamilya natin. For sure, meron na tayong tax na inaanhan doon, di ba? Saan napupunta yun, di ba? Pinaghihirapan ang bawat sentimo. Kung tutusin, bakit merong ganun eh? Di ba? Dapat wala yun eh. Dapat ang Pilipino, lahat ng bawat ultimo doon sa pinakaano natin ang makinabang nun. Hindi nila pinapakita, hindi nila sinasabi yun. Saan ang resibo? Ipakita, di ba? Ipakita. Pero wala na umaangat pa yung India eh. Dati mas angat tayo sa kanila. Ngayon dahil sa mga ganyang korupsyon or kung anong mga confidential fund na yan, nagpapakahirap tayo. Kaya nga andyan si Attorney, di ba? Andyan siya. Simula pagkabata niya, dinedicate niya yung buhay niya, yung passion niya talagang para sa suporta sa Pilipinas. Hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi para sa buong bayan. At iyan po ang Pulso segment sa linggong ito. Maraming salamat sa attendees ng Community Forum ni Attorney Nery Colmenares sa pagbabahagi ng kanilang karanasan. Patuloy po kayong nakikinig dito sa Radyo Migrante, Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105.
Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin si Danilo Ramos, ang chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Pag-uusapan natin kung ano ba ang sanhi at ang solusyon sa krisis sa pagkain sa Pilipinas at ang koneksyon nito sa ating mga magbubukid. Mapapakinggan po natin yan after the break. Ayan! Ako po ang inyong host, si Waynes, para sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapakikinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Makakasama natin ngayon si Danilo Ramos, ang chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Pag-uusapan natin kung ano ba ang sanhi at ang solusyon sa krisis sa pagkain sa Pilipinas at ang koneksyon nito sa kasalukuyang kalagayan ng ating mga magbubukid at magsasaka. Welcome po ulit sa Radyo Migrante, Tito Danilo. Nagagalak kaming makapanayam kayo ngayon. Pakibati na lang po ang ating mga tagapakinig at ipakilala nyo na rin po ang inyong sarili. Magandang tanghali sa iyo, Waynes. Magandang tanghali po sa mga kababayan natin na naninirahan ngayon sa Toronto, sa buong Canada, at karangalan ko po na maging bahagi sa inyong programa sa araw na ito para pag-usapan ang tungkol sa krisis sa pagkain, solusyon, at anong panawagan ng mga magsasaka. At ang issue ng magsasaka ay issue ng taong bayan, lalo pa ng mga pamilya nyo, kababayan natin na narito sa Pilipinas. Ayun. Tito, ang tema po, ay nga po ang tema natin ngayong linggo ay ang World Food Day o tinatawag din na World Hunger Day. Ano po ba ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas sa usaping krisis sa pagkain? Bakit po ba ang mahal-mahal ng presyo ng bigas at gaano po tayo kalapit doon sa pinangakong 20 pesos per kilo na bigas? Magandang pag-usapan natin yan dahil sa October 16 ay idiniklara ng United Nations Food and Agriculture Organization, UNFAO, nakabase sa Rome, Italy, na World Food Day. Pero sa Pilipinas, may mga aktibidad, tinagurian natin itong World Hunger Day. Bakit? Alam mo, Wayne, inilabas ng Philippine Statistics Authority na 30.6% ng poverty incidence sa Pilipinas ay mula sa hanay ng mga mangingisda. 30% ay mga magbubukid, magsasaka. Bakit ganon? Kami ang lumilika ng pagkain pero walang makain. Mahalagang pag-usapan natin ito dahil alam mo, nung nakaraang September 28 sa Pilipinas, may sinagawa kami na People's Food Security and Self-Sufficiency dito sa Pilipinas, ginanap sa University of the Philippines sa Quezon City. At pinag-usapan doon na bakit ba dumaranas ng matinding gutom ang ating mga kababayan. At kung tutuusin nga, kami ang lumilika ng pagkain pero walang makain. Dalawang mahalagang usapin ang gusto kong ilinaw. Hanggang ngayon ay nananatili sa Pilipinas ang feudal at malapidal na pagsasamantala. Ibig sabihin, ang malawak na lupain na sinasaka ng mga magsasaka ay pag-aari pa rin at kontrolado ng mga Panginoong may lupa, agrikorporasyon, lokal at dayuhan, at mga hasindero. Ito, hawak ko yung isang dokumento na pinakamalalaking landholding sa bansa. Ito'y research ng Ibon, although 2017 ito, pero ang tingin namin mas lumaki pa
kesa hindi lumiit. Halimbawa ay ang sa Compostela Valley, ang plantation ng San Miguel Corporation Energy is 19,000 hectares. Sa Sultan Kudarat, ang DMCI IPMA contracts 102,954 hectares. Sa South Cotabato, ang Dole Philippines 35,433 hectares. Halimbawa, sa Luzon naman, alam mo ba na sa Hacienda Luisita, 6,453 hektarya ay hanggang ngayon kontrolado ng mga pamilya Cuangco, Aquino at Lorenzo. Kasi laki po ito ng lungsod ng Makati at Maynila. Meron pong desisyon ng Supreme Court April 24, 2012, final executory. Hanggang ngayon, hindi po nababahagi ang lupa. So, yun po yung isang malaking salik. Pangalawa po, ay dahil doon sa pagsunod ng gobyerno sa nakaraan hanggang under Marcos Jr., yung imposisyon ng IMF program at ng World Trade Organization na parang ganito, yung pag-angkat ng maraming bigas kahit na marami tayong palay. Ito, katunayan, ito nga, hawak ko yung inani namin nung mga nakaraang taon sa lupang sinasaka namin sa Bulacan, no? Alam mo ba nitong nakaraang anihan ng Marso at saka Abril, ang presyo ng palay kada kilo ay 12 to 16 pesos per kilo. Nung palay. O palay. Ibig sabihin, pag i-convert natin yung 12 to 16, kung 42 pesos per Canadian dollar, so gaano yon? 40 cents, no? Kung 16 pesos. Pero alam mo ba na yung hawak ko rin to, yung bigas, no? Ay napakataas ng presyo. Katunayan, nitong mga nakaraang buwan hanggang ngayon, alam mo, Wayne, ang presyo ng bigas sa Pilipinas, senior citizen na. Bakit? 60 pesos. Mataas pa sa 60. Oh. 65 pesos per kilo. Samantalang, alam mo, kahit nabili ng mga trader ang big palay ng ipagpaligyan natin 20 pesos, sa rule of thumb, 70, ita-times mo ng 70 yung 20, so ibig sabihin plus 14 pesos, ito yung holing, milling, sako, bilad at iba pa, ibig sabihin only 34 pesos per kilo ng well-milled rice. Pero nananatiling 45 pesos, mataas, kahit pa doon sa price ceiling na ipinatupad ni Marcos Jr. noong August 31, effectively noong September 5 at nilip kahapon. So, ibig sabihin, mataas pa rin yung bigas, pero barat ang presyo ng palay. Bakit? Alam niyo po, noong February 2019, sa ilalim ni former President Rodrigo Roa Duterte, na isang tyrant president, dati po namimili ang National Food Authority ng palay sa magsasaka. Pag nabili niya yung palay, gigilingin, ibebenta sa murang presyo. Pero mula nung magkaroon ng Rice Liberalization Law o Republic Act 11203, hindi na namimili ng palay ang NFA sa mga magsasaka, angkat lang ng angkat, at yung mga private importer at yung inaangkat ng NFA ay para lang sa relief o emergency. Ano ibig kong sabihin? Dahil sa patakaran na yun ng import liberalization, hindi lamang mga magsasaka sa palayan ang tinamaan, kundi buong industriya ng bigas.
Remember, sa panahon ng 18th Congress, nang magpatawag ng Senate hearing, sila former Senator Kiko Pangilinan lumitaw doon na almost 260 billion pesos ang nalugi sa buong rice industry sa Pilipinas mula noong 2019 hanggang 2022. Kaya hindi lang mga magsasaka, kundi yung buong industriya ng bigas. Hanggang ngayon ay nananatili ang malaking papel ng mga traders, no, cartel sa bigas. At ito, alam mo to, ito yung sibuyas. So, nung nakaraang ang mahal na. Nung nakaraang Disyembre, naging ginto. Di ba? Kasi yes. 600 to 700 pesos. Pero alam mo ba na ito ay nabili lang sa mga farmers ng 8 to 15 pesos per kilo. Pero ibinenta ng mga traders ng mga onion cartel sa 600 to 700 pesos. Ano ibig kong sabihin? Hindi kaya namamahal ang sibuyas at itong bigas ay dahil sa mga magsasaka ng palay at magsasaka ng sibuyas, kundi dahil sa kartel sa sibuyas at kartel sa bigas, at hindi walang signifikanteng tulong na ginagawa ang gobyerno para sa mga magsasaka noon hanggang ngayon. At ang masama, alam mo na under Ferdinand Marcos Jr. Isinabatas pa yung RCEP. Ito yung Regional Cooperation Economic Partnership. Ang ibig lang sabihin nito, mula noong 1994 sa ilalim ng General Agreements on Tariffs on Trade at noong 1995 sa ilalim ng WTO ay ito yung free trade, malayang kalakalan. Kahit na meron tayong bigas, meron tayong sapat na asukal, sibuyas, bawang, ay angkat ng angkat ang gobyerno na sumisira sa hindi lamang sa mga magsasaka, kundi sa buong ekonomiya. Alam mo, hawak ko itong inilabas ng KMP, Pantay Bigas, at ng Agroecology Exchange. Alam mo na noong 2021, nasa 25% ng mga produktong pagkain ng imported. 15% nito para sa bigas, 50% sa munggo, 68% sa kape, 92% sa bawang. Alam mo, nakakabahala kasi sa number one rice importer ang Pilipinas ng maraming mga taon. Samantalang ang populasyon lang ng Pilipinas ay halos, sabi ng PSA at saka ng census, almost mga 111 million ng mga Pilipino noong 2022. Samantalang ang China, di ba, almost 1.2 billion na populasyon. So imagine mo yan, kaya ang patakaran ng gobyerno na import liberalization, deregulation at privatization na ini-impose ng mga dayuhang multilateral at ini-impose ng US imperialism, ang biktima nito ay mga Pilipino. Imagine, ang Pilipinas ay kung meron tayong 30 million na kalupaan, 44% ay arable lands, pero ang karagatan natin ay more than 5 times na mas malaki. Napapalibutan tayo ng karagatan, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero alam mo pa na 93% ng asin ay ini-import ng Pilipinas sa China at Australia. Hindi ba napaka irony at ganyan ang nangyayari na kung tutuusin, kayang-kaya ng mga Pilipino at ng magsasakang Pilipino na likhain ang
pagkain ng mamamayan. Kasi ayon sa gobyerno, meron tayong 4.1 million hectares na tinatamna ng palay. Kung tayo 110, 111, kung ngayon ay 80 kabans average yield per hectare ng palay, tingin namin kung tutulungan ang mga magsasaka. Siyempre, magkaroon ng kontrol ang mga magsasaka, agri-workers, mga peasant women ng karapatan sa lupa, at hindi sa mga hasindero, sa mga dayuhan, at sa mga multinational corporation, lokal at dayuhan, at kontrol ng mga magsasaka sa binhi. Tingin namin magkakaroon tayo ng kasapatan sa pagkain na sabi ng gobyerno, kulang ng almost mga 6% ng ating annual rice consumption. From 80 kabans ay magiging 100 kabans per hectare ng palayan. Ito ay magkakaroon ng subsidyo ng gobyerno sa mga magsasaka. Ang panawagan nga namin noong pang pandemic, at least 15,000 production subsidy sa mga magsasaka ng palay, mga mangisda, agri-workers, mga sakada sa ating bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, meron silang recorded na 9.7 million na mga magsasaka, manggagawang bukid, agricultural workers at mangisda. So, mahalaga yung tulong na yon para sa pagpapaunlad sa produksyon. Kasi alam mo, majority ng mga magsasaka, almost 70%, ay nangungutang sa mga usurero na napakataas ang interest. At ngayon, alam mo ba na ang presyo ng abono ay 1,800 to 2,000 pesos per bag, pero noong pre-pandemic 800 pesos lang noong 2019. Ang presyo ng diesel ay 36 to 38 pesos per liter noong 2019, pero ngayon 65, 66, 68 pesos per liter. Pero ang presyo ng palay nananatiling mababa. So, ibig kong sabihin ay napakahalaga na dapat ang gawin ng gobyerno ay katunayan na dinala ko itong panawagan na to, na ito yung panawagan sa nakaraang People's Summit na palakasin ang lokal na produksyon, hindi importasyon. No? Uulitin ko, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at hindi importasyon. Isa ring panawagan ng KMP, ng Bantay Bigas, mamamayang Pilipino ay isulong ang food security at self-sufficiency ng bansa. At bilang panghuli, nais ko pong manawagan sa ating mga kababayan. Lupa ay laya. Mahalaga po na kahit nandiyan kayo sa Toronto, sa Ontario, sa Canada, at sa iba't ibang panig ng mundo, kailangan po namin at pagtulong-tulungan nating isulong ang interes ng magsasaka. Diyan po sa Canada, mahalagang ipakita nyo ano ang tunay naming kalagayan at kahihingian. Hindi po totoo, under Marcos Jr. ay gumaganda ang buhay ng magsasaka. Sinasabing tumutulong yung mga smuggled rice, ipinapamigay, tinotolerate ni Marcos ang mga smuggler. Katunayan, until now, walang napaparusahan ng mga smuggler at mga kartel sa Pilipinas. Kaya po, mahalaga sa inyong pagkilos dyan, bukod po sa issue ng mga migrante, ng OFW, ay isulong po natin ang issue at kampanya. At sa panghuli po ay nananawagan kami ng inyong suporta para sa tagumpay ng October 1920
na pambansang protesta at gayon din po ikampanya dyan na palayain sila ka Isabelo Adviento, Amanda Echaniz at lahat ng mga bilanggong politikal at may basura na ang Rice Liberalization Law, ang Anti-Terror Law at ang Executive Order Number 70, Memorandum Order Number 32 covering Negros, Samar at Bicol. At muli po, sa pangalan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, KNP, at Mangsang Anak Pawis, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay po kayo. Isulong ang ating mahigpit na pagkakaisa, makibaka, kumilos, magtagumpay, magpunyagi. Mabuhay ang mga kababayan nating nasa ibayong dagat. Maraming salamat, Wings. Mabuhay ka. Tulad ng isinigo namin kahapon sa Thanksgiving ni Jed at ni Julina, mabuhay ang mga kabataan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Mabuhay ang mga kabataan at kababaihan na katulad ni Jed at ni Junila. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Maraming salamat po Tito Danilo sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan. I-share namin dito ang pambansang protesta na magaganap sa October 19 to 20. At dyan po nagtatapos ang ating interview. Maraming salamat sa pakikinig. Radyo Migrante po tuwing linggo. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante, Vibe 105.5 FM. And to learn more from our past and future episodes, just check us out on Instagram, Facebook, YouTube, and Spotify. Subscribe and follow us na rin para lagi kayong updated. Isulat nyo lang ang Radyo Migrante Toronto sa search bar. At syempre, to stay updated sa happenings sa ating community, narito ang mga event at announcement. Iniimbitahan po ang lahat na dumalo sa Songs of Solidarity, a benefit dinner and concert hosted by the International Coalition for Human Rights in the Philippines o iChirp Toronto. Sa October 21, 7 p.m. at St. Luke's United Church at 353 Sherbourne Street. The benefit dinner and concert will feature food, live music and poetry, and presentations from local community organizers about the situation in the Philippines and the importance of solidarity. Admission is $20 per person, and food tickets will be sold at the event for $10 each. All proceeds from the benefit concert will go towards Toronto-based human rights activists in their campaign for human rights and democracy in the Philippines. To learn more, visit iChirpToronto.org. Sa October 27 naman, ang Migrants Resource Center Canada ay mag-host ng isang event called MRCC Migrant Voices Town Hall. Ito ay magaganap sa October 27-3. For updates on location, search for MRCC o Migrants Resource Center Canada. Dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan susuriin natin ang kalagayan ng kalusugang pangkaisipan o mental health ng mga migrante sa Canada. Maraming salamat sa ating mga listeners sa pagtangkilik. Napakahalaga po ang suporta nyo sa ating community radio show. Kita-kits tayo next week. Uli, sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day dahil bukas ay simula na naman ng hindi maiiwasang pagbabanat ng buto at ng patuloy na pakikipagsapalaran para sa ating mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. Padayon mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Danilo Ramos ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, kay Carlo Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino,
At higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas. Whoa.